Yes, nandito na kami muli mga kabayan at ipapakita ko muna ni Kuya Aris yung gagawin po namin. Nandito ako ulit. Titingnan lang po namin ni Kuya Aris yung gagawin namin, ha? Titingnan lang po namin ni Kuya Aris yung gagawin namin, ha? So ayan Kuya, dito naman, dito tayo mag-umpisa. Ito ayos naman siya. Ayos. Ang kailangan lang natin gawin dito Kuya, mapunasan sana Kuya, nilagyan natin ng varnish. Oo. Then ang problema dito, yung loob buong buo. Ang problema ito, yung Sa mga ganyan. gilid lang. Kasi yung iba wala naman, okay naman. Sa load pa po, pwede pa. Oo. Mamaya tingnan natin sa loob, halika. Pasok kami, Nay, ha? So ayan po mga Ay, kabayan. pwede pa. Sige, Ganda pasok pa, ka yun lang palang pa. sa loob. Ayan. So ang gusto ko sana, pati ito, yung dito na side, okay lang. Ito naman, ang problema na naman dito na side. So ang gawin sana natin, kasi mahirapan tayo maghanap ng pawid. At saka sayang naman din, pinag-isipan ko Kuya, kung palitan lahat ng pawid or yung Sira lang. butas lang or lagyan natin ng makapal na tulda. Yung Sa buong ibabaw. isang ganun na sa ibabaw. Yun sana ang gagawin natin, no? Itulda natin. Hindi kasi natin to pwedeng pabunggahan ang renovation dito kasi hindi naman lupa bakante to. to. Oo, bakante to. Buti nga pumayag sila nung kinausap ko si Kap eh. Si Kap ang nagbasbas sa akin dito para malagyan ng kubo. Yung ano sana natin gawin natin is lagyan natin ng makapal na trapal, isang buong ganyan na ipalibot natin. Tanggalin muna natin yung screen, ay ang tawag dyan, yung net. Tapos ipailalim natin, tapos ibalik natin yung net para hindi hanginin. And then ito ang problema. Walang problema dyan Kuya Aris sa ano, sa loob. Walang i-repair dyan. Plywood na lang tayo dito. Ito ang problema natin. Tapos itong mga upuan, okay naman. Chinik ko yung mga upuan eh. Pero pag nag-ano tayo, tanggalin natin yan. So okay naman, walang problema. And then ito lang yung mga lagayan niya. Ayan, kunting ano na naman, kahit i-plywood yan oh. Kasi yung iba butas na talaga siya. Pero itong buong ano, okay pa. Nilibot ko to kanina. Ito ang pinaka-problema natin. Kasi wala tayong mabili na ganito na kawayan eh, 'di ba? Wala. Paikuan na lang. Good lumber na lang po. Kung kuko lumber naman, baka anayin yun eh. Yung good lumber ang ano natin. Pero itong sahig niya, ganito? Oo, crocodile na lang. Crocodile na lang. Mga ilang crocodile kaya to? O kaya yung marines din para mas matibay. Mas matibay yung marine dyan? Oo. Anong kapal yun? Pwede rin yung 1/2. 1/2. Yun sana. Kasi mahirap po mga kabayan na ganito din na kawayan na walang mabili dito at hindi namin alam kung saan na naman bibili ng kawayan mga kami. Para yung mapabilis lang tayo na hindi tayo abutin ng ilang araw. Paano yung mga ganun Kuya Aris? Dublihan na lang natin ng good lumber po. Ng good lumber na lang. So parang anuhin natin, magpanibago tayo ng brace, good lumber para titibay siya. Itong buo talagang tanggal to eh, no? Tanggal Itong, lang po. tanggal. Palitan na lang po talaga. Palitan. Tapos yung ano niya Kuya, yung pintuan, plywood na rin Plywood natin. na rin. Oo. Tanggalin. Plywood na rin. So, good lumber. And then pwede ba Kuya na maglagay tayo ng kisame? Pero ang kisame natin hindi pa flat. Oh, pa ganon. Isunod din lang po sa Oo, isunod natin sa kung anong hugis ng bubong niya. Pwedeng lagyan. Kasi Pwede po. kawawa siya, naglalagay siya ng ganito. Para kahit pa paano maibsan yung ano, yung init. Dito ka lang maglagay. Oo. Kahit hindi na dito, di ba? Kahit yung, Pag ganito lang. oo, yan. Pag ganyan lang. Yan lang ang ano natin. Kasi mostly dito siya natutulog mga kabayan. Hindi ko pa nakita or nabutan si Nanay Victoria na dyan natutulog. May ano din, may depression din.
So, alam naman natin yung attitude ni Nanay Victoria. No? Dito lang talaga siya natutulog. Tapos Hindi saan po tayo gagawin ng kusina niyo po? Tara, labas tayo. Tapos pakicheck nyo po yung dito kuya sa likuran kung marupok ba or ano. Tibay pa naman. Varnish lang din kuya. Barnis lang po ito. Oo. 'Di ba maayos pa? Mm. Maayos pa. Alam naman sirain natin to na saya naman. So kailangan pag nag-varnish siguro to kuya, punasan muna natin, no? Pwede na ba diretso pa varnish or punasan pa? Malikabok eh. Punasan lang. Punasan muna, no? Sabay barnis lang. Tapos varnishan natin. Yung kasi maganda ang kulay to Pati natin. yung puste niya, tibay pa rin. Oh, matibay. Oo nga. Oh, 'di ba? Si Kuya Aris na nagsabi na matibay. Kaya chinik ko kanina, sabi ko nakita ko naman yung pakiikot mo kuya. Barnisan lang to, ganda na. Oo. Ayan o. Varnish lang kailangan dyan. Punasan mo na siya mga kawin. Tapos varnish. Ito, lagyan natin ng kuya. Tulda na lang. Tulda. Paano yon? Tanggalin muna natin to or tanggalin talaga? Tapos balik natin. Kaya lang pag tinanggal natin, baka masisira lahat naman na yung kwan. Oo nga no. Inaalala ko Yan ang yung rin ito. natin. Kasi siyempre mahila-hila natin yan. So, ganyan na yan. Tapalan na lang natin. Paibabaw na lang. Oo, paibabaw na lang natin. Tapos itali na lang natin. Pero kung makahanap tayo ng Nipa. nipa. Meron daw, sabi ni Kuya Bandang Linggayin. Kailang mga ilang piraso ng kakainin yan. Malayo-layo yun mga kabayan. Balik siguro. 2 oras. Oo, 2 oras talaga yan. Kasi doon ako umuwi. Oh, di ba? Di ba? Taga-bugal yun ako eh. Oh, taga-Bugal yun si Kuya kaya alam niya naturo niya sa Lingayen. Malayo nga lang yun, 2 oras. Ilang balik yun? Oh, hindi natin alam kung ilang piraso to. Kung sakali ha, kung sakali. Ang kusina nila po, Ha? ang kusina nila, saan natin maglalagay? Kung pwede kuya dito lang. Para magtayo ka lang ng 2 yero, 3 yero, parang ganun lang. Kahoy lang din. Itayo mo lang dyan. Na meron lang siya kasi nagsaing siya doon, no? Dati meron yan siya, ginawaan ko dyan. Nasira naman na siguro tinangay ng bagyo. Kahit dito lang, oh. Dito na lang. Oo. Kahit siperit lang kuya. Huwag mo nang idugtong dyan kasi may siperit lang nakapiraso dyan. Parang paglutuan lang. Oo, parang paglutuan lang talaga. Lutuan sa kakunting banggera na paghugasan ng tubig. Kasi ito wala to dati. Ito. Ginawa niya siguro para meron siyang tubig dito. Drainage yan eh. Para may tubig siya. Flat yan dati. Yung mga hinukay niya, nilagay niya doon sa ilalim kasi bumigay na nga yung yung dito lang naman tanggalin na yan or yung pako na lang ang dyan, ayusin. Yun lang, konting renovation lang, palit lang tayo ng Yan, yung sahig dyan, tapos yung pintuan natin, mag-varnish tayo, maglagay tayo ng trapal dyan. Yung malaki na, kasi kung may mga excess, ganyan na lang natin. Lukot na lang natin. mga kwanto, 4x. Pakiano mo kung anong materialis ang bilhin natin. Kuya, pakinote mo. Sige, sa may bubong. Kung ilang suka yung tulda niya. $20 feet. 20 feet din.
20 feet. Malaki, no? Malaki kubo niya. Malaki kubo niya. Almost ano to eh. 47 ba? O 48? Hindi ko na masyadong matandaan. Basta kulang-kulang 50 mil to. Mabiro mo, 20 feet. 20 by 12 feet. 20 by 12. Malaki. Malaki tong kubo ni Nanay Victoria. Kumpara sa kanya mga kayo, malaki. Pero at least, matibay pa. Plywood na marine na mas matibay dyan sa crocodile. Pwede rin may crocodile pero yung 3/4 na lang kunin natin. Yung mas makapal. Oo. So, ilista mo kuya. Ilang crocodile? 3/4. Wow. Dalawa na. Tapos, wala tayong ballpen niya. Walang ballpen. Walang ballpen. Sa papel. Kailangan mo ng papel kuya? Ballpen? Opo, ballpen, papel. Nay, may papel ka? Notebook? Meron. Dito na. So ayan po mga kabayan, palista ko na ni Kuya Aris para alam po namin kung anong materialis ang gagamitin, kung magkano kami. Tsaka varnish kuya. Maganda pa to mga kabayan. Hindi lang naalagaan. Kasi kapag ang kawayan ay magulang, no, aabot din ng ilang taon, hindi basta-basta. Buti nga walang anay eh. Buti nga walang anay dito mga kabayan. Wala akong nakitang anay. Makapal, Kuya Aris? Po. Makapal yun? Or mas makapal pa Mas dito? makapal pa. Mas 1/2 makapal. lang po. 1/2 to. So 3/4 ang kailangan natin. Tapos ito. Anong gamitin nating Isa lang ceiling? yung 1/2 lang. Ay, 1/2 lang. 1/4 pala. Ay, 1/4. O, yung manipis na plywood. So ganyan si Nanay Victoria pag may ibang tao, lumalayo siya. Hindi siya nakikipaghalubilo. No. Ganyan siya ka-allergy sa ibang tao mga kabayan. Lalong-lalo na kapag lalaki po mga kabayan. Iba, grabe talaga ang trauma ni Nanay Victoria sa naging mister niya. No, grabe talaga yung trauma niya. Makasama ng mo. Lumayo talaga siya kagad. Sa amin lang talaga yan, panatag. Kaya alam niyo po mga kabayan, kapag meron ditong papasok-pasok dito na nandiyan siya, pinapagalitan niya, sinasaway niya. No, allergy siya, sa madaling salita, allergy sa mga lalaki mga kabayan. Buhat siguro nung na-depress siya, na nangyari, na iniwan siya ng mister niya mga kabayan, nagkaroon siya ng galit sa mga lalaki, parang nilahat na niya mga kabayan. No, ganyan ang napapansin ko ni Nanay Victoria. 'Di ba? Dito, allergy yan siya. Kung sinong papasok dito sa baluarte niya, magagalit yan. Kaya nga ako nagpaalam kanina, Nanay V, ayusin namin yung bahay mo ha. Oo daw. Tapos Nanay V, magdala ako ng karpintero ha, titinan ang bahay mo, sila ang gagawa. Para at least aware siya na hindi siya magagalit at hindi siya magtataka. Kaya pinaalam ko sa kanya lahat mga kabayan.
nakita niya na meron kaming kasama na karpinteros, Kuya Aris, bigla siyang umano, ang layo niyang lumayo kaagad sa amin. Doon siya nakatayo sa puno ng saging. Aba, in fairness mga kabayan na ang ano ni Nanay Victoria. Oh, naglinis pala siya kanina ng kaldero. Kinta ba? Kintab. Noong nakaraan, uling-uling to. Pero in fairness mga kabayan, kahoy ang ginagamit, pero ang uling ay ang ano, ang mga kaldero pwedeng salaminan. So yun na lang po ang gagawin namin mga kabayan. Trapal na makapal sa bubong. At ito gagawing good lumber para lalong tumibay, sabi ni Kuya Aris. Kasi kung lumber, syempre ay madaling hindi masyadong matibay, no? And then para hindi na tayo maghanap ng kawayan, hindi na magiging hassle sa atin, so marina daw na or crocodile na 3/4, tama ba Kuya? Ganyan na. Mas makapal pa dito kasi ito 1/2. So yun ang bilhin natin. Plus palagyan ko ng kisame dito. Dito lang ha, kasi doon ay hindi naman natutulugan yung ni Nanay Victoria. Dito lang siya. Kaya nakita nyo, napansin nyo po yung loob ng kwarto niya ay maayos na maayos. Plus, pag natapos na namin, plus, varnish lahat. No? Varnish lahat mga kanila. Loob at labas, Kuya ha. Para manatiling ano, matibay. Ang swerte lang dito mga kabayan, walang anay. Walang anay po mga kabayan. Kaya hindi ganon-ganon o hindi basta-basta nasira, umabot ng almost 6 years. Dahil walang anay. Kasi kung may anay ito mga kabayan, hanggang itaas pati itong ano, bubong, kinain na ng anay yan. So naswertehan lang na hindi maanay nung lugar. Pati yung mga gamit mga kabayan, pinaalam ko na rin kay Nanay Victoria na pag once na inayos to, yung mga basura na dapat itapon na namin dyan. Yung mga gamit ng iba dito mga kabit, ipasok muna namin dyan. So ganun muna gagawin namin. Linisin muna namin yung dyan, no? Bawasan muna namin ng alikabok yan. And then ilagay namin to. Tapos habang ginagawa ito, and then magpintura, ay mag-ano tayo, mag-varnish. Varnish lang mga kabit kasi maganda siya pag ano. Hindi maganda pag ganito, native. Hindi maganda na may kulay. No, maganda siya ano lang, varnish or yung light color or yung ano bang tinatawag na muffle ba yun? Kung tinatawag na mga kabayan, medyo dark. Muffle. No, muffle, ganyan. So yun ang gagawin natin para bongga siya tingnan, maging fresh at lalo siyang titibay. Isa din po kasi mga kabayan, di ba last time na pumunta ako dito, marami ditong tambak ng mga kalakal ni Nanay Victoria. Kaya sabi ko sa kanya, yung mga kalakal, ibenta mo na yan, Nay. No, ang dami, nakita nyo sa video, marami yun. Ibuti lang pagbalik namin ulit, ay tinanggal na niya, sabi niya, binenta na niya. So medyo okay na. So meron pa ditong natira. At ito naman ang inutos ko sa kanya na ibenta na. Kasi syempre, hindi pwedeng tambakan ng kalakal. Mabubulok yung bahay, katulad kay Jennifer and kay Michael. Ano nangyari? Diba? Kumain ba siya? Kumain nga. Ayan, no. May bawas yung ano. Tapos paggawaan ko rin siya ng munting kusina dyan. Yung sakto lang na mayroon siyang masaingan at mayroon siyang lagyan ng mga ano, paghuhugasan. Yung ganun lang. Para hindi tayo masita at mapagalitan ng may-ari. Yun ang iniiwasan natin. Mula noon, kahit noon pa naman mga kabayan, marami akong gustong gawin dito. Kung kay Nanay Victoria lang ito mga kabayan, hindi kubo ang ibibigay ko. Magpagawa ako ng maliit na naka-concrete na, no? Para matibay na at maayos na. Kaya lang syempre, sitain tayo ng ano. Ito kasi madaling alisin anytime, no? Pwedeng buhatin o pwedeng madaling gibain.
madaling i-demolish. Pag nakasimento tayo dyan, mahirap na. Kaya okay lang, nagagawa tayo basta light materials lang po mga kabayan. Kaya sige, magpagawa tayo ng kunting kusina dyan para hindi na siya dito magsasaing or hindi siya mainitan. Magsaing dyan sa labas na walang walang bubong. Dito, nagawa niya magsaing dito mga kabayan sa ngayon kasi butas na nga ito, wala na. May lupa naman. Kailan delikado sa kanya, baka mamaya maiwan niya, no? Ay masunog siya, pero naman si Nanay Victoria, maingat, no? Magaling din siya, marunong din, alam niya. Sa gabi may dyan yung lamesa, nilalagay niya dyan, tinatapal niya dyan para mahigaan niya. Sa umaga tinatanggal niya para may masaingan siya. Kaya ganun ang nangyayari kay Nanay Victoria. Yes kuya, anong natin kailangan? Ay, hindi ko nilagay pala yung kanyan, varnish. 2x3 by 10, 8 pieces, good lumber. Then 2x2, 10 pieces. Then to kuya, number 11, 1 kilo, yung Hindi, nail. number 3. Ay, number 3, tapos nail number 1 in 1 half. 1 in 1 half, yero, 10 feet, dalawa. Dalawa lang kasi hatiin ko na yan. Oo, plywood, 3/4, marine. Opo, nakasalin. Yung marines, tapos 1/4, 2 pieces, then umbrella nail, yung Papang yero yun. 1/2 kilo, and then wire. Tie wire, alam mo Oo, yung 1 kilo. Varnish lang ang kulang dito kuya, tsaka brush paki. Mainit dito kuya sa tanghali. Kanina grabing init. Maglagay na lang muna tayo ng dyan. Maglagay na lang muna tayo ng tolda dyan sa harapan. Kailangan talaga, agahan talaga to dahil bandang tanghali sobrang init. Tapos pang kailangan natin? Tolda or trapal. Yun na siguro yung pinakamalaki ko yan, no? Ay 20 by anong to kuya? Sukat 20 by 12? 4 meters by 6 meters. 4. Lagyan mo nga dyan kuya. Para yung pagbili namin ng tulda maano namin. Tulda fit yung sukat yun, 20 feet yung tulda. 20 feet. Oo, yung tulda 20 feet. 6 meters nga na yan, 20 feet. 20 by Tapos 4 meters naman yung 12. 20 by 12 yung tulda. 20 by 12 feet. Hindi ba ka dalawa? Tapos yung dyan kuya, i-tiles natin yan. Sila lang po. Ang bilis mo nakasagot Ay, Diyos ko. Kung pwede nga lang, baka mapatiles din natin to. Kawawa talaga mga kabayan. Sobrang kawawa Saan siya ni nag-iigib po? iniigiban namin. Pero kung wala kami doon sa poso, may poso doon, nag-iigib siya. Then pag naglalaba or naghuhugas ng dito. Kaya ito, pangalawang galon na yan, iniigiban namin. Binibilhan namin sa filling station. Dagdagan ko pa nga to Pag wala kami, ewan ko kung saan siya kumukuha ng tubig na inumin. Kaya kawawa talaga si Nanay Victoria. Dito siya miga. Wala siyang pamilya po. May pamilya. Asawa, hiniwala yan. May mga anak din. Yung isang anak niya na-meet ko na. Yung isa nag-message sa akin. Yung asawa niya, hindi ko pa May asawa na rin, nag-asawa ng iba. Buhat noon, doon na nag-umpisa yung depression ni Nanay Victoria. Bisaya yan. Part ng Mindanao. Baka nga kababayan ni yan. Oo. Di ba nawawala yung nanay niya? Joshua. Hindi may gulpin po. Baka sabi ni Joshua nawawala nanay niya. Baka ito yung hinahanap ni Joshua.
Yes, sino sila? Nanay nga Victoria. Ano pangalan nila? Nanay nga Victoria. Walang tao dito. Walang tao na. Wala akong pera, wala akong ipakain. Nakaganti din ay, no? Nakaganti din po ko ni nanay. Kaya nagtao po sila dito ni mami. Di walang tao, wala akong pera. Oh. So, Nanay V, babalik kami dito sa mga Lunes na lang kasi na ako'y lakad ugma. Ha? May lakad ako bukas. Lunes lang, nalista ko na yung mga yung mga bibilhin para dito. Tibayan daw natin to. Tibayan kasi ito ano na talaga lata na talaga. So kailangan talaga natin 'yan. Lahat ng sira pati ito. Sinabi ko na rin, lahat ng sira ay palitan natin. Tapos sinabi ko na rin maglagay tayo ng kisame para pag dito natulog ka hindi ka mainitan. Tapos tanggalin na natin 'to, ha? Ito mga ganyan. Saka na lang, wag mo nang tanggalin, saka na lang paggagawin. Temporary lang muna 'yan. No, tapos lutuan mo, magpalagay ako ng lutuan na maliit diyan. Kana bang kusi-kusin ng gamay ba? Na para pag magluto ka kay maayo na to dito, hindi ka na makaluto. 'Di ba? So, magpalagay ako doon para doon ka magluto sa kanin mo, ha? Kasi delikado rin, baka masunog ba? Di mo mabantayan ba masunog? Makalimutan mo. Kaya yun ang gagawin natin. Tapos, yung lagayan mo sa ipaayos ko rin yan. Pa-plywood na naman, mga rita-ritaso. Tapos, barnisan namin. Lagyan ko ng varnish, kulay para... Buti na yun, walang anay dito, no? Meron din. Mayroon din, pero wala, di naman inanay yung bahay mo. Hindi siya dumadapo dito. Yun, dumadapo, may mga anay dyan. O, sa kabila. O, di ba? Walang anay. Buti nang meron naman daw doon sa kabila. Dito sa kanya, wala kong anay na nakikita sa bahay niya. Pero ang gagawin namin, varnish pa rin dito sa loob na ha. Unahin namin ang varnish sa loob. Tapos, yung labas, i-varnish natin lahat para manatiling maayos at maganda at matibay ang bahay kubo mo. Pero sa pagbalik namin, kailangan ito ay ilabas muna natin yan. Tapos, ibenta mo na yung mga basura, tanggalin na natin para malinis ulit, no, para mabarnisan natin. At ito muna ilagay muna natin diyan, ha. Ibalik mo na lang dito kapag matapos na tayo, ha, Nanay B. Kumain ka kanina? May ulam pa? Hindi, isa na lang. Isa na lang. Tama lang, marami yung kanina. Tama lang kasi mapanis din yan pag hindi mo kinain. Masira lang, 'di ba? Sayang. Sino yung nagtatapon ng basura diyan? Yung naghahalo-halo? Sabihin mo sa kanila, huwag mo patapunan ng basura dyan. Yan sa lugaw. Sa lugaw dyan? Sabihin mo hindi to tapunan ng basura. Hindi ko sila nakita. Pag nakita mo, sabihan mo ha. Sabihin mo, hindi to tapunan ng basura dito. Kung magpwesto kayo, libre na nga kayo sa pwesto dyan, hindi na kayo nagbabayad. Tapos nagiging balahura pa kayo, yung mga basura niya, iniiwan nyo dyan, tinatambak nyo dito sa bakante. No? Sabi mo, pakiuwi na lang ng mga basura nyo, ha? Huwag nyong itapon dyan sa likuran ng bahay ko. Sabi mo na, ha? Pag nakita mo, pag nahuli mo dyan, sawayan mo. Sabi mo, ipauwi mo na yung basura. Please naman, wag naman. Swerte nga ni Nanay V dito, pinatira. Tapos, tambakan pa natin yung lote. Plus, syempre, kawawa din si Nanay Victoria dyan. Pag nabulok yan, mangangamoy, si Nanay Victoria ang kawawa, hindi kayo. Ayan. Sinusunog ko lang. Magagalit. Birong nyo, ang basura nyo, si Nanay V pa ang naging responsible sa basura nyo. Imbes kayo dapat. Hindi kayo naawa dito ni Nanay V. Tapunan nyo yung basura, tapos siya patuloy ang maghahakot at sinusunog niya dyan. Iuwi nyo sa bahay, kung nagpupwesto lang kayo dyan, iuwi nyo sa bahay. Doon yung itapon sa tamang basura, hindi dyan. So ayan po mga kabayan, no, babalik po kami dito at nakuha ko na yung mga kailangan na materyales. Babalik kami by Monday po mga kabay. May lakad ako Sabado Linggo. So babalik ako ng Monday. Magagawa at maumpisa na po namin ito. At wag na po kayo mag-alala, no? Dahil marami nag-alala kay Nanay Victoria, naaawa na ito yung tinutulugan niya. Wag na po kayo mag-alala. Ilang tulog na lang, ilang gabi na lang, ilang araw na lang ay
magagawa at maayos na ito para hindi na mahirapan si Nanay V, no, na magiging maayos na po yung ano niya, yung bahay kubo niya. Okay, so muli, maraming salamat po sa ating mapagmahal na mga sponsors, subscribers, followers, YouTube members, viewers, commentators, sa lahat na nagtiwala at nagmahal sa aking munting adikain. Maraming salamat po. Okay, see you next episode po mga kabayan. We love you all. God bless us all. Bye! Mwah!